Parang mais. Ang pangit na ano niya. Parang mais. May nag-invite kasi guys sa ano, sa Kandaon. Buti naman nakuha niya kasi mahirap ano yun doon. Layo. Buti may kotse yung ano, yung kumuha. May kotse siya. So, sumakay ako papunta doon. Tapos pabalik. Sumakay din ako kasi nag-fill up na siya. Kukunin niya. Buti naman. Grabe init. Ulam ko ano, bangus steak. Niluto ko pa nung bilis lang na panahon. Next Friday, itong Friday pala, ano na, May 1 na. Apat na buwan na ang nalagas sa ating kalendaryo. 2026, 4 na buwan na ang nalagas. No? Ang bilis. Ang bilis na pala ako. Kakalungkot. Nalulungkot ako. Panganay kong anak ba? Si Dave. 25 years old na siya sa June. Yung isa naman, 23 years old. Alam kaya nila na ako ang nanay nila? Kasi 25 years old na siya.
silang nawalay sa akin. Four years old. 25 minus 4. 21 years old. 21 years na pala silang. Hindi ko sila kasama. 21 years na pala. Kasi, 4 na taon na yung panganay ko nung naghiwalay kami ng asawa ko. 4 years old na siya, isaktong 4 years old. June, pagka July yun. Hiwalay kami ng papa nila. Hiwalay kami dahil other woman. Hindi naman yan pauso-uso ang ano guys, yung panluloko eh. Ano naman yan? Anytime yan. Hindi lang yan taon ko 2026 na uso. Alam ko, hindi lang. Ito pala ha. Bukod sa 3 kong anak na babae ngayon, may 2 pa kong anak na lalaki. Yun yung ginawa ng tatay nila. Kasi mapera naman siya kaysa sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun, wala nang pakialam sa mga anak ko. Kinuha niya, persahan yung kinuha niya. Nag-iiyak na yung mga anak ko nung kinuha niya. Ganyan o. Kabilaan, bit-bit niya ganyan. Kasi yung isa, 1 years old pa lang. Yung isa, yung panganay, 4 na taon. Bit niya ganyan. Baba niya kasi mataas kami. Minaba niya. Nag-iiyak na yung isa. Kaya hindi ko lubos maisip ba kung alam ba ng mga anak ko na hindi ko lang din alam kung sila pa rin yung babae. Feeling ko baka hindi na rin. Iwan ko lang. Kilala ko yung kilala namin yung naging babae ng asawa ko. Bahay lang namin yung lalaki siya. Una parang kumapit lang sa patalimba kasi mapera yung asawa ko. Mapera yung asawa ko. Hindi naman siya as in ano, wala nga trabaho yung asawa ko eh. Kumbaga, yung asawa kasi ngayon galing ibang bansa. Tapos umuwi ng Pilipinas. Na-report ng Pilipinas. Kaya hindi na makaapak ng ibang bansa yung USA, California. Kasi nga may kaso yan siya doon nakulong. Nung nagkaroon ng parol, kalabas siya. Nawi siya ng magulang dito. Pilipinas. Una, nangupahan dyan sa Makati. 1 taon natang nangupahan. Tapos, binili ng mga nanay niya at kapatid ng bahay. Sa subdivision, doon banda sa Caloocan, Bagungbong, Caloocan. Doon kami nagkakilala. Ang edad ko ay 23, mag-24. 1998, 728. Ganun. Tapos, yun, naging kami.
sama kami. Nung sama kami, nabuntis ako. Buntis ako, 24 years old. Nanganak ako, 25. Magto-25 pa lang ako nung nanganak ako. Year 2000. Kinasal kami sa West. Diyan sa Sangandaan, sa Caloocan. Sa West. February 14. Yung kasal namin, February 14. Yun. Pare, 2023. Pare. Anong buwan yun? Hindi ko naalala. May ba yun? Sa 2023 sa pare. Kaya kami kinasal sa pare. Kasi nag-couples for price kami. May kumuha sa amin ng couples for price. Eh, hindi pwede yung hindi kasal sa pare. Nagpakasal kami. Kasi pumasok nga kami sa couples for price. Kaya nakasal kami nang wala sa oras sa pare. Pero ang ending guys, naghiwalay pa rin. Dahil sinubok ang aming buhay. Sinubok. Alam ko pagsubok yun eh. Pagsubok na hindi namin nalampasan. Okay. Alam mo, kahit matagal na, 21 years na. Dito pa rin pala ang sakit, no? Yung sugat ba? Never mawawala yun. Patunayan ko talaga na ganun lang pala katagal. Ang sakit pala nasa loob pa rin. Hindi nawawala. Hindi mo rin makalimutan. Hindi totoo yan. Dumaan man ng ilang taon, nakalimutan mo na. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Hindi. Hindi totoo makakalimutan mo. Hindi. Never. Hindi talaga. Dahil ako, hindi siguro na pag-uusapan. Pero once na may topic, sariwa pa rin. Kasi, maiiyak ka talaga. Sakit yung ginawa niya. Pero kinuha niya ng pwersahan sa akin yung dalawang anak ko. Ganun siya kasama. Ganun siya lupit, di ba? Hindi ko man naikwento ng ng malinaw. At least, nakadalawang asawa ko na ngayon. O biruin mo, hindi kami kasal, yun yung asawa ko ngayon. 20 years na rin kami. Diba? Yung kasal kami, sasama namin. Yan, hindi kami kasal. 20 years. Biruin mo. 20 to 21 years na. Kaya hindi talaga totoong ikasal mo kayo. Hindi. Nasa inyo yan. Nasa inyong pagsasama yan. Diba? Kung may matino talagang isa sa basta isa lang talaga ang magloko. Wala! Sabog. Kasi doon sa asawa ko, isa ang nagloko, siya ang nagloko eh. Ano nangyari? Hindi na iligtas. Hindi na isalba.
pareho kayong ano, kung hindi man kayo perfect, hindi naman kayo perfect kung magsasama eh. Diyos ko. Wala namang perfect ka eh. Yan si Bong, lagi kami nag-aaway. Para ang pinag-aaway nga namin yan palagi minsan, pera, kasi nga, tapos lagi ang kita niya. Kaya nga ako nagtatrabaho. Dahil hindi na ganun lang yun. Pag hindi sapat, talagang kailangan mo bilis. Ewan ko lang kasi ang bali-balita doon sa dalawang anak ko guys. Kasi may dalawa akong kontak na pinsan ng dati kong asawa. May kontak ako dati ng dalawang pinsan niyang magkapatid eh. Lalaki babae magkapatid yun. Tinatanong ko. Kasi taga Bicol yun sila. Nakita niyo ba yung kuya niyo? Kasi yun ang matanda yung asawa ko. Kita niyo ba yung kuya niyo? Sabi, ay hindi pa raw. Pero nung noon pa, umuwi daw doon. Tapos sabi, yung anak ko panganay, marine engineer. Sa Barako. Tapos may nagsabi pa yung isa si Cherry na yung anak ko daw nakapunta na ng ibang bansa. Parang pinaan na doon ba? Tinor na doon sa ano, sa LA, dinala na. Kaya sinabi ko baka mamaya doon sila mag-aral, doon sila paaralin. Kaya lang yung biyanan ko wala na, namatay na yung biyanan ko. 2019 ang namatay na nagsabi sa akin. Pinsan niya rin. Namatay na pala si mama, yung biyanan ko. Si Mama Virgie. Ayun na lang ang meron sila eh, magulang. Si mama na lang. Ngayon, wala na sila. Tatlo lang kasi sila magkapatid. Yung asawa kong pinagpanganay. Isang babae. Babae, dalawang lalaki sila. Tapos yun. Sabi ko nga sa kanila. Sabi ko, kung may balita kayo, kung makita nyo sila, sabihan nyo naman ako na andito lang ako, ganyan, dito lang ako sa Teresa. Balitaan nyo ako. Kasi gusto kong makita yung mga anak ko. Yung dalawang anak ko. Kasi kung hindi ko nga alam kung saan ako lalapit para makita ko sila eh. May tulog po tayo ngayon. Jessica Soho. Ayun, lumapit nila yun. Kaya sabi ko na sila kasi nasa tamang edad na si Dave. Wait, mag-25 na siya sa June. Parehong June, pati yung birthday nila guys. 21, 22. Ang panganay si Dave, 22. Sunod, 21. June, parehong June yan. Isa lang ang birthday niya. Isang celebrate na lang ang birthday niya. 25 at saka 23 years old. Yun ang huling balita ko. Nga sana kung maisip man nila kung ano man yung sinabi ng tatay nila tungkol sa akin, baka mamaya binaliktad ako ang lalaki kasi ako ang wala. Okay lang, baliktarin niya ako. Nung nagkita naman kami ng anak ko na yun, kwento ko lang totoo. Kaya yung bahay namin sa Bagongbong guys, nabili kasi yun ng asawa ko, binata pa siya. Pero, conjugal property namin yun kasi nakasal nga kami, diba? Binenta niya yun guys. Akala ko nga, hindi niya ibibenta yun kasi pamana niya sa anak niya, panganay namin. Binenta daw. Sabi naman yung kapitbahay namin doon na pamangkin ni Bong. Kasi doon nakatira. Kaharap lang. Sabi, iba nang nakatira, sabi. Parang binenta na dito. Pinaganda na raw yung bahay. Yun lang. Uy, haba na ng ano ko guys, 20 minutes na. Saka na muna, babay na muna. Napa storytelling tuloy ako, wala sa oras.
Pasensya na guys, ha. Napa long story tuloy ako. Siya, bye-bye. God bless guys, bye-bye. Please subscribe my channel. Bye. La. Ayaw mamatay.